Sawa ka na ba sa ilaw na kukurap-kurap sa gabi? Yung tipong lalakas lang yung ilaw mo pag i-revolution mo. So parang ganito. Yung ilaw niya, kung makikita nyo, ayan, mahinang-mahina siya, no? At kukurap-kurap pa. Ngayon, pag i-revolution natin, doon lang siya lalakas. No? At dahil sawa ka na sa kukurap-kurap na revolution, gagawin nating steady ngayon yan, no? Para lumakas pa yung ilaw mo, hindi tulad nito. So yun, nakita nyo mga ka-biker, no? Hindi siya kumukurap, no? Halos steady lang yung ilaw niya at ganun yung gagawin natin dito. Kasi etong mga ganitong XRM 125, 25cc, 110cc, ganito rin yung klase na on-off lang yung switch. So gagawin natin dito para mawala yung kurap na nakakasawa. Tipong lumalakas lang yung ilaw mo pag nire-revolution mo. So tatanggalin natin lahat yun. So gagawin natin ngayon dito sa RS125 or XRM125. Actually, lalakas talaga yung ilaw natin at saka magiging steady siya, no? Kumpara dun sa stock na stator drive pa rin. So, madalit salita mga ka-biker, iba-battery operated natin para mawala yung kurap at lumakas pa siya, no? So, meron na rin tayong mga video nun, no? Pero kaya sineshare ko sa inyo ngayon to, no? May mga hindi pa nakakaintindi talaga na hindi pa nila nasundan. Ngayon, gagawin natin to ng detalyado at malinaw, no? So make it sure na pag magba-battery operated kayo, syempre meron kayong battery. So yun yung gagawin natin ngayon dito. So kakalasin ko muna tong headlight niya and then ipra-process natin ng napakadali lang. Para masundan nyo, tututukan natin ang camera. Okay, nandito na tayo mga ka-biker sa harap ng headlight. Syempre para magawa natin yun, kailangan natin ng switch, no? So ito, yung ganitong switch, no? So makakabili kayo ng ganito, mga 70 pesos lang itong ganito. Ngayon, kakalasin ko to at kakabit natin to para magamit pa natin yung on and off. So yung supply ng stator sa ilaw, so ang gagamitin natin yung supply ng battery. Kaya nga battery operated siya. Okay, kalasin natin. Yan, kung mapapansin nyo, kita nyo kaagad yung wirings niya, no? Ngayon, para detalyado, etong wire ng on-off natin, alam nyo naman yung on-off, no? Eto. Yan, on-off. Unang-unang gagawin nyo mga ka-biker, etong linya ng harness na to, napapunta rito sa on-off switch, ano, hanapin nyo lang tong linya niya. Hahanapin nyo yung supply ng stator. Siyempre, ano ba yung supply ng stator? Diba? Pag light coil, dilaw, no? So, eto. Ito yon. Ito kasi, itong linyang to, nagpaganyan siya, lumabas siya rito, ito yon. Ngayon, ang gagawin natin mga ka-biker, dito galing sa ilalim yung switch. So, i-disregard natin yung dilaw. Para yung stator, wala nang supply. Ito yon, yellow. Ang gagawin natin, galin muna natin sa connector. Ayan. And then, hanapin nyo dito yung terminal ng dilaw at kukuha kayo ng ganitong mga bagay na pang kawit nyo para matanggal nyo yung dilaw na wire. Kasi may nakakawit lang dyan, no? So, kakawitin natin para mailabas natin. Ganun lang, sisimplehan natin nakakawitin yung nakakawit sa connector. Then, hihilain natin. Ayan. So, nahila na natin mga ka-biker, no? Ibig sabihin, ito yung galing sa on-off. Ito naman, itong wire na to galing sa stator na nakakonect sa rectifier. So, disable na tong yellow wire. Kahit na ikabit pa natin yan, okay lang yan. No? Kabit natin. So, wala nang connection yung on-off natin. Ito yung galing sa on-off. No? Ngayon, para itong on-off na to, kasi nakakonekta na yung headlight natin dyan, no? I-connect natin to sa accessory wire. Alam naman natin ang accessory wire, etong black. Magkakaroon lang ng supply to pag sinusian natin yung motor natin. Kasi didikit na siya sa red wire. So ayan, kung gusto nyong wag gumamit ng switch, headlight kaagad yung sisindi, pwede nyo nang isuksok dito, no? Pero kaya nga meron akong pinakitang switch para magamit natin, no? So ikakabit ko muna dito.
So, eto yun. No? So, kung mapapansin nyo, binalatan ko na yung isang wire. Ngayon, yung isa iniwan ko. Yan. So, nakabit na, no? Yan. So, iayos na natin tong wire niya. Siyempre, para nakaayos. Yan. Napalabas ko na. Ngayon, kakabit na natin to. No? Saan ba natin kakabit to? Para mas malinaw sa inyo mga kabiker. Siyempre, para magamit yung on-off at hindi siya automatic na iilaw, gagamit tayo ng switch, no? Kahit nabaliktaran yan, pwede kasi pagkokonikin lang natin yung dalawang wire. Yan. Didilaw. And then ito. So, ang purpose ko rito, tinira ko to at hindi ko pinutol para madali tayo. Sisiksik lang natin to sa accessories wire. Dito, sa tapat nito, dito lang. Ayan. So, testing natin. Ayan. Ayan. Susian natin. Ayan. Kung mapapansin nyo, gumana na yung neutral indicator nya. Ngayon, iharap natin sa pader. Ayan. Iharap natin sa pader. At tignan natin kung iilaw na kaagad yung headlight natin. Ayan. So, headlight na yan. Battery operated na yan kasi kahit hindi natin pinaandar, okay na siya. On-off natin, ayan, gumagana na rin. So, pakita natin. On-off. Then, start natin. Tingnan natin kung magkukurap siya sa revolution natin. Yan. So, re-revolutionan ko. Okay, dapat hindi kukurap yan. No? So, revolution ko. So, steady lang siya. Katulad yung pinakita natin. No? Kahit yung low. Yan. Wala. No? Okay na siya. Battery operated na siya. No? Ganun lang yung ginawa natin. Malinaw na gumamit tayo ng switch. Patayin ko muna yung switch para mamatay yung headlight. Ayan. So, mas malinaw yung nakita nyo ngayon. Kaya ginawang ko siya ulit ng vlog para mas makita nyo mas madali. No? Detalyado at malinaw siya. No? Testing ulit. Hindi natin ilaw. Ayan. High. Ayan. Low. And then patay. Ayan. So yun mga kabiker, kung nagustuhan nyo tong video natin, huwag nyo kalimutan mag-like, share, and subscribe. And then click nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa mga bagong videos natin.